Isang noontime show humingi na ng tulong, posible nga bang mawala dahil gipit na daw sila? Isang noontime show host may mga inamin sa problema ng kanilang show. Tila nagkaaminan na nga sa kalagayan ng isang noontime show, matapos may aminin ng isang host nito sa 3 problema ng kanilang show. Ito nga ay ang noontime show daw na It's Showtime, na kung saan ay ilang beses na ngang may inamin ng isang host nito sa tila problema nila. Na matatandaang hindi nga lang isang beses nang napag-uusapan sa ilang mga kilalang mga article sa bansa, ang posibleng ang pagkawala nito sa GMA Network, na nagsimula pa nga mula pa nga noong 2024, at napag-uusapan pa rin nga hanggang ngayon. Matatandaang, minsan na rin naman ngang inamin ng isa nga sa mga pangunahing host ng It's Showtime na si Vice, ilang buwan lang ang lumipas, na nakakahiyaman daw aminin, ay gipit na nga daw sila, kaya naman ay matatandaang humingi na nga ito ng tulong sa mga sponsors at mga advertisers, para mapagpatuloy pa ang kanilang segment, para daw mas makatulong pa sila, dahil hindi nga nila kaya nang ipagpatuloy ito dahil ayon na kay Vice, ay gipit na nga daw sila. At humingi din nga siya ng tulong sa mga madlang people, na mas tutukan at panoorin daw ang segment nila na ito, nang sa ganoon ay magtagal at mapataas pa daw ang ratings ng Showtime, dahil sa ayaw at sa hindi man daw nila, ay mahalaga pa rin nga daw ang ratings nila. Natandaan, na ang mga ginamit ng mga salita dito ni Vice ay gipit, at ang mapataas pa ang ratings. Kaya naman, ay umani nga ito ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens. Hindi nga lang yan, dahil ayon naman sa interview ni Vice noon, ay matatanda ang tila budget naman ang problema, kaya hindi na nila tinapatan ang Eat Bulaga pagdating sa paggawa ng Lenten Special. Na mababasa nga dito na, It's Showtime, typically does not produce new Lenten specials for Holy Week, because the show tends to focus on giving its hosts and staff a well-deserved break, while other shows like Eat Bulaga have historically maintained a tradition of producing dramatic Holy Week content. The show often treats Holy Week as a period for its cast to take a vacation after a busy, year-long schedule. While It's Showtime did produce Lenten drama specials between 2013 and 2017, they moved away from this trend in later years. Instead of new drama productions, the show has historically aired replays, highlights of past segments, like Tawag ng Tanghalan, or special, non-drama themed episodes during Holy Week. Vice Ganda recently highlighted that the show focuses its budget and creative energy on other major events, such as a large anniversary celebration rather than multiple high-cost productions throughout the year. While Eat Bulaga has traditionally focused on annual, high-production drama anthologies during Holy Week, It's Showtime has historically focused on offering lighter, inspirational specials or best of compilations rather than full-acting dramas. Ayon pa nga sa isang article na, sa pangkalahatan, hindi na gumagawa ng tradisyonal na Lenten special ang It's Showtime, upang bigyang daan ang pahinga ng mga hosts at staff, at mag-focus sa ibang mga proyekto. Ayon kay Vice Ganda sa isang ulat ng ABS-CBN, mas pinipili nila ang makabuluhang break kasama ang pamilya. Ang paggawa ng mataas na kalidad na Lenten special ay nangangailangan ng matinding paghahanda, kaya't mas mahalaga sa management ang magpahinga ang team. Sa halip na Lenten drama, inilalaan nila ang oras sa paghahanda para sa mga darating na anniversary performances o iba pang malalaking segment. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Naayon nga dito, ay binigyang diin daw kamakailan ni Vice Ganda na ang budget daw ng Showtime, ay nakatuon sa creative energy at sa iba pang malalaking kaganapan, tulad ng isang malaking anniversary kaysa sa paggawa ng isang produksyon na may mataas na halaga taon-taon. Habang ang Eat Bulaga, ay tradisyonal na nakatuon sa taunang mataas na produksyon ng mga drama anthologies tuwing Holy Week. Dagdag pa nga dito, na sinabi daw ni Vice sa ABS-CBN,
ay mas pinipili na lang daw nila ang makabuluhang break kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Dahil ang paggawa daw ng mataas na dekalidad na Lenten special ay nangangailangan ng matinding paghahanda, kaya't mas mahalaga sa management ang magpahinga ang team. Sa halip na Lenten drama, inilalaan na lang nila ang oras sa paghahanda para sa mga darating na anniversary performances o iba pang malalaking segment. Na kung saan nga, ay mapapansin na naman nga dito ang mga salitang budget, at ganoon na rin nga ang salitang dekalidad na Lenten Special, gaya na nga lang ng Itbulaga Lenten Special, na talaga namang pinaghahandaan, dekalidad at may bukod na budget para dito. Na ayon nga sa ilang mga comments, ay mukhang wala ngang budget ang Showtime para gumawa pa ng Lenten Special. Nauna na rin nga nating napag-usapan. Pero hindi pa nga natatapos dyan, dahil inamin din ni Vice, na hindi na nga daw nila afford na ipagpatuloy ang isa pa nga sa mga tauna nilang ginagawa sa Showtime na magpasikat, dahil hindi na nga daw nila ito afford. Na kung saan ay mababasa din nga yan mula pa rin sa isang article mula mismo sa ABS-CBN News, na mababasa ngang, the Kapamilya comedian host explained that each magpasikat performance typically costs millions to produce. Every year po kasi kapag nagpapasikat kami, we spend like a minimum of 6 million pesos per production number. Yun po ang katotohanan dun, dahil hindi naman tinitipid yung mga gusto naming production number na gusto naming ikaaliw ninyo, nakakapupulutan ninyo ng magandang inspirasyon. Yun talagang mawiwindang kayo, yung mga first time on Philippine television. Kasi ang taas na ng standard na nagawa ng Showtime ng lahat, ng staff, ng prod, ng mga hosts. Ang taas-taas na rin ng standard ninyo madlang people, so as much as possible kahit na hirap na po kami, hindi sa sinusumbat namin, real talk lang tayo, he said. Vice admitted that the show can no longer afford that scale of production. I'm sure alam nyo naman yun kung gaano naging kahirap sa ating lahat, na itaguyod itong programa to sa mga nakalipas na taon. We have been trying our very best pero naisip namin every year, per day, per prod, minimum of 6 million pesos. Minsan umaabot ng 10 million pesos, so kung susumahin mo yan sa isang linggo, para sa isang linggo lang na selebrasyon, magkano yung ginagastos namin, he pointed out. He went on, dati ang saya kasi afford namin. Right now, unfortunately and realistically, we can't afford that anymore, and I'm sure you understand and you know why. Na kung titignan nga, ay kay Vice na nga mismo nang galing na hindi na nga nila kayang ipagpatuloy ang ilan nga nilang segment, wala ng budget para gumawa ng Lenten special dahil nakalaan daw ito sa ibang mga bagay, at hindi na rin nga daw nila afford na ipagpatuloy pa ang taunan nga nilang ginagawa sa Showtime na magpasikat, dahil hindi na nga daw nila ito afford dahil sa laki ng gastos, na umaabot nga daw ng 6 million pesos, at minsan umaabot pa nga daw ng 10 million pesos. Kaya naman, ay sa huli nga, ay mababasa nga dito ang sinabi ni Vice na, dati ang saya kasi afford namin. Right now, unfortunately and realistically, we can't afford that anymore, and I'm sure you understand and you know why. At matatanda ang ilang buwan lang din nga ang lumipas, ay tila pinagbawalan na rin daw ang Showtime na mag-overtime, na makikita nga sa FB post ng Lion Here TV. At ang caption na ito sa share na, also, Showtime's OT period is banned by GMA7. GMA7 banned Showtime's OT period, pursuant block time agreement between ABS-CBN Showtime and GMA7. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?